Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, "Mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem. Kung hindi nanganganib tayo kay Absalom, magmadali tayo't baka abutin niya. Kapahamakan ang sasapitin natin pagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod." Si David ay umiiyak na umahon sa bundok ng mga olibo. Wala siyang sandalyas at nakatalukbong, tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakatalukbong at umiiyak ding umahon. Nang papalapit na sa Bahurim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagtutungayaw. Ito'y si Simei na anak ni Gera. Binabato niya si David at ang mga kasama nito, maging alipin o kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw, "Lumayas ka, lumayas ka. Ikaw na tampalas at uhaw sa dugo. Naghiganti na sa iyo ang Panginoon dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono. Ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Ikaw na mamamatay tao, sa wakas, siningil ka rin sa iyong pagkautang. Siningil ka rin sa iyong pagkakautang." Sinabi ni Abisai, "Mahal na hari, di yata't pinahihintulutan ninyong lapastanganin ng hampas lupang ito ang inyong kamahalan. Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo." Ngunit sinabi ng hari, "Huwag kang makialam sa bagay na ito, Abisai. Ako ang magpapasya nito. Kung iniutos ng Panginoon na sumpain si David, anong karapatan nating sumuway?" Sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang lingkod, "Kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi dapat pagtakhan iyon. Kung mag-isip ng ganyan ang Benjaminitang ito, bayaan ninyo siyang magtungayaw at sumpain ako. Anong malay natin, baka ito'y utos ng Panginoon sa kanya. Baka naman kahabagan ako ng Panginoon sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain." Patuloy sa paglalakad si David at ang kanyang mga tauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga kahirapin na David ay nanggaling sa kanyang pamilya. Hindi niya din dinadisiplina ng maayos ang kanyang mga anak. Malambot ang puso niya sa kanila. Dahil dito, nakaaway-away ang mga anak niya. Tandaan natin na dahil sa maraming asawa ni David, ang mga anak niya ay galing sa iba't ibang asawa niya. Kaya sila ay mga half-brothers lang. Pinatay ni Absalom ang kapatid niyang si Amnon kasi ginahasa nito ang kapatid niya na si Tamar. Si Absalom ay nagkaroon din ng ambisyon na kunin ang kaharian ni David. Inalagaan niya ang mga tauhan ni David ng matagal na panahon at isang araw tinipon niya sila sa Hebron upang doon makuha ang kanilang loob, ang kanilang allegiance. Pumunta na sila upang salakayin si Haring David sa Jerusalem. Nabigla si David, kaya kasama ng mga tapat sa kanya, nagmadali siyang lumikas sa Jerusalem. Paglabas nila ng lungsod, sinalubong sila ni Shimei,
na kamag-anak naman ni Saul. May galit ito kay David dahil sa akala niya na pilitang kinuha ni David ang paghahari kay Saul. Binato niya si David at minura-mura habang ito'y tumatakas. Makikita natin na isang katangian na David. Hindi siya nagpapadala sa galit, kahit na siya ay pinagmumura at inuusig. Gusto na sanang pugutan ng ulo si Shimei ni Abisai, ang general na katabi ni David, pero hindi niya ito hinayaang masaktan. Sabi ni David na kung ang anak niya mismo ay may tangkang patayin siya, ano pa kaya itong kamag-anak ni Saul? Siguro naman kahahabagan siya ng Diyos kasi hindi siya mapagpahiganti. A good person is not bitter in difficulties, nor is he proud in triumph. Ganyan si David. Nung hinabol siya ni Saul at gustong patayin, hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa hari. Hindi niya sinaktan ang hari kahit na may pagkakataon siya. Ito'y pinakita rin ni David kay Shimei. Malungkot siyang umaalis sa Jerusalem pero hindi niya hinayaang ilabas ang lungkot na ito sa pagpatay kay Shimei kahit na siya ay ni-insulto nito. Hindi reactive si David. Si Absalom ay mahal ni David. Kaya kahit na pinatay nito ang kapatid niya, pinatawad pa rin siya ni David. Ayaw niyang saktan siya. May ambisyon pala ang batang ito. Inaambisyon niyang agawin ang kaharian sa kanyang ama. Ang puntik na siyang magtagumpay. Matanda na noon si David. Wala na siyang lakas na makipagdigma. Pero puno pa siya ng karunungan. Kaya umiwas siya na kalabanin si Absalom sa Jerusalem. Ayaw niyang masira ang kanyang lungsod. At kulang pa rin siya ng kanyang mga tauhan. He was buying time in order to consolidate his forces. Kaya umiwas muna siya. Tumakas siya sa Jerusalem habang ito'y pinapasok ni Absalom. Ang labanan ay nakukuha hindi lang sa malakas, kundi ang labanan ay nakukuha hindi lang ng malakas, kundi ng marunong. May panahon na kailangang umiwas. May panahon na kailangan sugpuin ang kalaban. Kaya lumayo si David at tumakas muna. Napakaraming pagbubuhos ng dugo sa mundo, O Panginoon. Bigyan mo kami ng kapayapaan. Kailan pa, O Diyos, matuto ang mga tao na ang digmaan ay hindi solusyon sa anumang problema. Liwanagan mo kami, O Panginoon. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.